Woohoo! At nanalo na naman ako. Napaka-unfair niyan. Lagi kang manloloko. Huwag kang iyakin. Ani, kailangan mo bang maging barbarian palagi? Baka masaktan ng husto ni Michael ang sarili niya. Ito ay isang aksidente. Ayos lang ako. Naglalaro lang kami. Oo, alam ko kung gaano ka-wild si Annie. Hindi niya lang alam kung kailan titigil. Minsan hinihiling ko na wala akong nanay dahil lagi niya akong sinasabihan ng nakakakilabot na bagay. Ginawa ko ang kabaligtaran ng nais ng aking ina. Halimbawa, naglaro ako ng soccer at ako ang pinakamagaling dito. Annie! Annie! Aking matalik na kaibigan lalaki. Kami ni Michael ay tulad ng peanut butter at jelly. At kung minsan ay nagbibihis kami, nagpapabaliw sa nanay ko. Annie, ano ang suot mo? Hello din sa'yo, nanay. Anong meron sa bag? Oh, natutuwa akong nagtanong ka. Tingnan mo, nakita ko itong cute na damit para sa iyo. Meron kang napakahusay na figura. Sigurado akong magiging cute ka. Ew! Nay, alam mo bang ayaw ko sa pink? Ano ang ginawa ko upang magkaroon ng anak na babae na mahilig sa pagiging tomboy? Napakadrama ng mama mo. Parang nakakainis. Kung hindi dahil sa'yo sa buhay ko, ako na siguro ang pinakakawawa sa mundo. Napakahalaga mo rin sa akin, Annie. Panandalian lang ang masayang pagkakaibigan namin dahil I saw moving trucks at Michael's. Uwi na kami sa Italy. Bakit kailangan niyo pang lumipat ng ibang bansa? Magulang ko naghihiwalay, kaya si nanay kailangang bumalik sa Italia. Paano ako mabubuhay kung wala ka? Uy, nakikita pa rin natin ang isa't isa sa internet. Hindi yung pareho. Well, nag-contact kami ni Michael ng ilang beses. Huminto ako nung nag-high school. Kahit matalino ako sa paaralan, ang mga kaibigan ko ay grupo ng masasamang babae na laging gumagawa ng kalokohan. Inubos nila halos lahat ng oras ko at kadalasan nauuwi ako sa problema. Ani, halika na! Ikaw na ang magtilamsik ng pintura sa buong sasakyan ng principal. Hindi ko gagawin yun kung ako sa'yo. Kinabukasan, tinawag si nanay sa paaralan at labis siyang nadismaya sa akin. I'm so sorry sa ugali ni Annie. Ipinapangako ko na hindi na ito mauulit. Isa si Annie sa mga top achiever namin. At ang problema namin sa kanya ay ang ugali niya. May mungkahi akong makatulong. Gagawin ko ang lahat para maging mas disiplinado si Annie. Kunin mo ito. Ito ay impormasyon para sa exchange student program. Dahil siya ay isang matalinong babae, sa tingin ko ay magiging kwalipikado siya. Tila sabik si nanay na subukan ko ang exchange program na para bang sabik na sabik akong makaalis sa kanyang espasyo. Annie, sa tingin ko tama ang principal mo. Ito mismo ang kailangan mo. Oh, ilang taon ka nang naghihintay na mawala ako. Wala akong pupuntahan. Fine, suit yourself. Oh, at sa pamamagitan ng paraan, ang paglalakbay ay sa Italia. Nasa Italy si Michael at napaisip ako. Nagpadala ako ng mensahe kay Michael tungkol sa exchange program. Akala ko hindi niya ako papansinin dahil matagal ko siyang hindi nakausap. Pero natutuwa siyang marinig. Inimpake ko ang mga bag at kinuha ang alok na tuklasin ng Italia. Nang sa wakas naroon ako, tumingin ako paligid ng paliparan. Hinahanap Michael. Isang kamay humawak aking balikat, nakatayo harapan isang napakarilag na lalaki. Hindi ako makapaniwala gaano siya nagbago. Wow! Ikaw, Hunk! At napakaganda mong tingnan gaya ng dati. Maligayang pagdating sa Italia, aking kaibigan. Sobrang saya ko nang makita ko siya at nung hinatid niya ako sa bahay niya, mas excited pa ang mama niya na makita ako. Na-miss ko ang luto niya. Siya ang nagluto ng pinakamasarap na pasta. Kaya natutuwa akong narito ka. Halika, ginawa ko ang iyong paborito. Nag-iba ang tingin sa akin ni Michael na para bang may gusto siya sa akin at hindi pa ako sigurado kung ganoon din ang nararamdaman ko kahit na maganda ang hitsura niya. Naglalaro ka pa ba ng soccer? Hindi. Pagdating ko sa high school, marami ang nagbago. Nakikita ko, pero hindi mo dapat isuko ang mahal mo. May punto si Michael at gagamitin ko ang aking oras sa Italia para bumalik sa aking pagmamahal sa esport. Kinabukasan, sisimulan ko na ang unang araw ko bilang exchange student. At pagpasok ko katabi ko si Michael, tiningnan ako ng masama ng mga babae. Mukhang marami kang admirer sa school, Mr. Charmer Boy. Oo, pero wala sa kanila ang type ko. Ayo, ano ang iyong uri? Ikaw! Namula ang mukha ko sa sinabi niya. At dahil hindi ako nakatingin, hindi sinasadyang may nabangga akong isa pang lalaki na mukhang lumabas sa isang sikat na rock band. Bantayan mo saan ka naglalakad. Ako kaya, bago pa ako makahingi ng tawad, pinutol niya ako at tinignan ng masama si Michael. At ikaw, huwag mong isipin na nakalimutan ko ang ginawa mo. Babawi pa rin ako sa'yo para dyan. Hey, okay ka lang ba? Ano ang pinag-uusapan niya? Si Brent yun, ang kulit. Stepbrother ko siya. Ano? Bakit hindi mo siya nabanggit dati? Kasi nalaman ko lang nung lumipat kami ng Italy. Pinili ng tatay ko na bumalik sa nanay ni Brent at sinundan siya ng nanay ko dito. Sinusubukan ang lahat para kumbinsihin siyang huwag kaming iwan. Pero mayaman ang mama ni Brent kaya siya ang pinili niya. Wow! I'm so sorry kinailangan mong pagdaanan lahat ng iyon. Okay na ako ngayon?
Si Brent ay isang spoiled brat. Sinubukan niyang magnakaw ng test paper sa principal's office at nakita ko siya kaya sinabi ko sa principal. Kaya pala galit siya. Tama ang ginawa mo. Huwag kang magdamdam dito. Pagkatapos ng klase, hintayin si Michael matapos ang pagsasanay sa football. Nakita ko si Brent palihim pumasok sa silid ng pagpapalit, kaya sinundan ko siya. Nadatnan ko siyang kinakalikot ang isa sa mga locker at tumayo sa likuran niya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Wala sa iyong negosyo. Ano ang ginagawa mo sa silid ng pagpapalit ng lalaki? Tinanong muna kita. Anong ginagawa mo? Haha, wala akong kailangang sabihin sa iyo. Dahil lang sa mayaman ka at spoiled, huwag mong isipin na palagi kang makakasama. Biglang lumapit si Brent sa mukha ko at naramdaman kong halos madala ako sa hazel brown niyang mga mata at sa matigas niyang jawline. Pero naalala ko ang sinabi sa akin ni Michael. Hindi ako natatakot sa'yo. Huwag kang maniwala sa lahat ng sinasabi sa'yo ng stepbrother ko. Kinalauna ng hapong iyon, habang kami ni Michael ay gumagawa ng aming takdang aralin tulad ng dati, nakaramdam ako ng kaunting awkward dahil sa tuwing sasagutin niya ako, tinititigan niya ako. Namimiss ko na to, sabay tayong gumagawa ng takdang aralin. Ako din, ngunit kung patuloy kang nakatitig sa akin, wala kang takdang aralin na isusumite sa klase bukas. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ikaw ay... Michael, may kailangan akong sabihin sa'yo. Habang nasa football practice ka, sinundan ko si Brent papunta sa room ng mga boys change room. May nangyari ba sa inyong dalawa? Hindi, syempre hindi. Nakita ko siyang kinakalikot sa isa sa mga locker at saka ko siya pinaalis. Mabuti. Lagi siyang walang kwenta. Mas mabuti pang lumayo ka sa kanya. Oh, siya. Sinurpresa ako ni Michael ng halik at hindi ako nakaimik. Mahal na mahal kita, Annie. Wow, hindi ko alam ang sasabihin ko. Ano? Hindi pareho ang nararamdaman mo? May gusto ka bang iba? Ha? Hindi ako... Sa tingin mo hindi ako sapat? Michael, magkaibigan tayo. I-date mo ako, please! Sa tingin ko kami ang para sa isa't isa. I felt so under pressure. Ayokong madamay siya kaya sabi ko, oo. Okay, hulaan ko. Ang pakikipag-date kay Michael ay kailangang masanay. Sa tuwing hinahalikan niya ako, kakaiba ang pakiramdam ko. At pagkatapos ay ang susunod na nakakagulat na bagay ay nangyari sa parking lot ng paaralan. Ayos ka lang ba? Oh my gosh, babe, okay ka lang? Oo. Kakatok na sana ako ng lalaking yon kung hindi dahil sa... Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na magpasalamat kay Brent at tila hindi gumagana ang preno ng scooter guy. At tungkol naman kay Michael, ayaw pa niyang i-acknowledge kung paano ako niligtas ni Brent. Iniligtas ako ni Brent? Nakita mo ba yon? Ililigtas din sana kita pero napakabilis nang nangyari. Nung lunch break, nasa football practice na naman si Michael kaya nag-iisa ako. I tried to find a quiet spot to sit and then I saw Brent sitting under a tree. Ito na ang pagkakataon ko para magpasalamat sa kanya. Uy, gusto ko lang magpasalamat sa pagpunta mo sa akin ngayong umaga. Huwag mag-alala. So, kumusta ang dating ng stepbrother ko para sa'yo? Mabuti naman po naman. Ano ang sinabi niya sa'yo tungkol sa akin? I think alam mo na. Mahilig ka mag-drawing? Oo, hinilalayo sa isip ko ang negatibong tao, kapatid. Well, kilala ko si Michael mula pagkabata at walang negatibo sa kanya. Ha! Yun ang iniisip mo. Siya ay napakahusay sa pagmamanipula ng mga tao. Bago pa ako makapagsalita, ay ginulat na ako ni Michael mula sa likuran. Diba sabi ko layuan mo yung lalaking yun? Michael, akala ko nasa football practice ka. Oo, ako nga. At pagkatapos nakatanggap ako ng mensahe mula sa kaibigan, nakausap mo ang jerk na ito nang sabihin kong layuan mo siya. Nagsimulang magtaas ng boses si Michael at tumayo si Brent para ipagtanggol ako. Hoy! Hindi pwedeng sigawan mo lang siya at ikaw ang tanga, hindi ako. Mabangis na nagsimula sa isa't isa sina Brent at Michael at pagkatapos ay itinulak ni Michael si Brent sa puno. Michael, ano bang nangyayari sa'yo? Tara, alis na tayo. Hindi! Nakakatawa ka! Pumunta ako dito para magpasalamat kay Brent sa pagligtas sa akin kaninang umaga. Bakit ka ba umasta? Tinatawag mo akong tanga pagkatapos ng lahat ng ginawa namin ni Mama para sa'yo. Inimbitahan ka namin sa bahay namin. Best friend mo ako nang ang loko mong ina ay patuloy na nangungulit sa'yo dahil sa pagiging iba mo. Napaka-selfish mo. Naramdaman kong namumuo ang galit. Sinampal ko si Michael at habang bulag akong bumabagsak, nabangga ako sa poste at bumagsak. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na walang malay. Pero nang imulat ko mga mata, masaya akong makita ang ina. Hoy, sweetie. Mama, anong ginagawa mo po nga dito? 2 araw kang nag-blackout, hon. Siyempre pupunta ako dito. Pumunta ka sa Italy para sa akin? Oo, ikaw ang lahat sa akin, Annie. Habang wala ka, naging malungkot ako. Gusto mo bang bumalik sa bahay? Hindi pa lang, Mom. Nag-sign up ako para sa isang top-class girls soccer club. Hinihintay ko kung nakapasok ako. Soccer? Kaya iyon ang gusto mong gawin sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Ito ang mahal ko, inay. Hindi kita pinigilan na maging beauty queen. Tama ka. Ikinalulungkot ko ang pagiging isang kakilakilabot na ina. Hindi ka nakakatakot na ina. Ikinalulungkot kong hindi ako ang anak na gusto mo noon pa man. Uy, perpekto ka kung ano ka talaga.
Sarap sa pakiramdam na sinabi ni nanay ang mga katagang. Habang nagbobonding kami, pumasok si Michael na may dalang maraming lobo at bulaklak. Maiwan ko na kayong dalawa. Ingatan mo ang baby girl ko, Michael. Hoy, babe! I'm so sorry sa nangyari. Hindi ko sinasadya na mapunta ka sa ospital. Hindi mo kasalanan. Ang sabi ng doktor ay kulang ang iron sa dugo ko. Tuwing random na hinahalikan ako ni Michael, sobrang awkward ang nararamdaman ko. Wala akong naramdamang chemistry sa kanya. Ano ang mali? Michael, ako, hindi ko nararamdaman ang nararamdaman mo. Noon pa man ay gusto na kita, bilang isang kaibigan lang. So pinaglalaruan mo ang nararamdaman ko? O baka gusto mo si Brent ang jerk? Kumilos si Michael nang hindi makatuwiran at nakakagulat na pumasok si Brent sa silid. Dapat itigil mo ang pagtawag ng bastos. Wala akong ginawang sayo. Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka na! Gusto kong manatili siya. Sabi ko na nga, hindi siya mabuting tao. Nagsisinungaling siya at gumagawa ng masama sa mga tao. Hindi iyon totoo. At alam mo iyon. Kaya lang nagagalit siya sa akin ay dahil nagsinungaling ang mama niya sa tatay ko. Hindi siya anak ng tatay ko, pero mahal ka pa rin niya. Wala akong problema sa'yo. Tumigil ka sa pagsisinungaling. Naging kakaiba si Michael at hinawakan ang aking drips pole at sinundan si Brent. Michael, tumigil ka! Hindi ko hahayaang makuha ka rin niya. Nang ayaw makinig ni Michael, pinindot ko ang isang button sa tabi ng aking kama. Nagtakbuhan ang mga security guard at pinigilan si Michael na saktan si Brent. Kinagabihan, pinauwi ako ng ospital. Kinailangan ni nanay na magmadaling bumalik sa New York at noong nasa bahay ako ni Michael, wala siya at bumungad sa akin ang kanyang ina. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Nagsinungaling ako kay Michael tungkol sa kung sino ang kanyang ama dahil ayokong malaman niya ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na ama na nauwi sa bilangguan noong 3 linggo pa lang akong buntis. Oo, parang ang dami niyang galit. Nang malaman ng tatay ni Brent na nagsinungaling ako, iniwan niya kami at bumalik sa Italy. Wala akong choice kundi umuwi na rin. Ito ang bahay ng aking ina. Magiging okay din ang lahat. Nang tuluyang umuwi si Michael, hindi siya umimik sa kanyang ina o sa akin. Halos hindi na siya nakakain ng hapunan at pagkatapos kong tulungan ang mama ni Michael, humarap ako sa kanya. Ayokong kausapin ka. Well, gusto kitang makausap. Alam kong nasasaktan ka sa loob dahil hindi mo tunay na tatay ang tatay mo. Pero hindi mo lang masisisi si Brent. Kakapanganak pa lang niya at wala sa kanya ang kasalanan. Wala kang alam. Kilala kita at alam kong mabuti kang tao. Huwag hayaang matukoy ng pagkakamali ng iyong mga magulang kung sino ka. Ang hirap. Napakahirap intindihin. Kakapanganak ko lang din sa kasinungalingan at nung nalaman ko, nawala na lang. Alam ko hindi ka nag-iisa at walang napupuot sa'yo. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan at magpatuloy. Salamat po. Sorry kung pinilit kitang ligawan ako. Nang makita kita, naramdaman ko na naman na ako ang dati kong pagkatao at... Naiintindihan ko at nandito pa rin ako. Kinabukasan school, nakita Brent, umupo ako tabi niya. Things seemed cool. Natutuwa akong makita ka sa labas ng ospital. Ano ang nararamdaman mo? Ang galing ko. Makinig ka, pasensya na kung hinusgahan kita noon. Ako, ayos lang. At sa araw na yon sa change room, binuksan ko ang locker ko. Maniwala ka man o hindi, kabilang din ako sa koponan ng football. Ngunit hindi ako naglalaro. Standby guy nila ako. Salamat sa pag-clear niyan. Pagharap ni Michael sa mesa, tumayo si Brent para umalis dahil ayaw niya ng gulo. Ngayon lang ako pupunta. See you around, Annie. Teka, hindi mo na kailangang umalis. Pasensya na po. Mali ako na nagalit sa'yo. Okay, salamat. Pasensya na rin yata. Ito ay napakalaki. I guess pwede na tayong lahat maging magkaibigan ngayon. O higit pa sa mga kaibigan. Hoy, huwag mong ipilit ang swerte mo. Sa wakas natanggap ang tawag hinihintay. Tinanggap ako sa pinakamalaking soccer club bilang intern. Pangarap ko nagkatotoo at natutuwa akong ipagdiwang ang magandang balita kasama ang 2 matalik na kaibigan.